Of course, you have the basis, the expenditure of the preceding fiscal year. Yun po ang palakad ng ating departamento. Tama ho ba yun? Kasama po sa budget call ng Department of Budget and Management yung tinatawag na Tier 1. Tier 1, ibig sabihin, i-continue nyo yung operation na lagi pong kailangan ng ahensya. So, Tier 1 po yung mga regular programs. Tama po, Your Honor. Wala naman pong nakalagay na linya na confidential funds sa proposal, pero nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. Related po ito sa regular funds at hindi sa confidential funds. Tama ho ba? Your Honor, yung pong disbursement voucher ay ginagawa ng mga end user or ang ibig sabihin kung sino po yung magre-request ng magpa-issue ng cheque. Nandito ho ba si Yusek Sevilla? Hi ma'am, good morning po, good afternoon po. So, pangilang secretary na po sa DepEd ito? At ilang taon na po kayo sa DepEd? Magandang hapon po, Mr. Chair. Your Honor, I have been with the Department of Education for more than 8 years and I have served for 3 secretaries already. So, who are those 3 secretaries, ma'am? Your Honor, the first one is Secretary Liling Briones. The second one is BP Sara Duterte. And recent po ngayon si Secretary Sani Angara. So, are you the USEC for Finance, if I'm not mistaken, ma'am? Yes, that's true po, Your Honor. So, bilang Undersecretary for Finance, so sir, you're one of the crafting of the budget of the Department of Education at tumutulong po kayo sa fiscal year na dumarating. So, tama ho yun, Yusek? Yes, Your Honor, that's true po. Well, nakita ko lang po dito, Madam Yusek, kung maari po, kanino po kayo nakikipag-coordinate pag piniprepare nyo yung budget? Your Honor, for the budget proposal, ang una po nating iintayin is the budget call of the Department of Budget and Management. So mag-i-issue po sila ng priorities, programs ng ating national government. Kasama na po doon yung mga templates, forms, conditions, criteria. And then yun po ay gagawin natin internally sa DepEd para ma-orient po lahat ng opisina natin na ito yung magiging trust or ito yung direction ng national government. So within DepEd, nakipag-coordinate po kami sa colleagues or other secretaries, assistant secretaries, regional directors para po pag nagawa tayo ng budget proposal, ito po ay talagang galing doon sa pangangailangan ng opisina. And proposing amount per line item, of course, you have the basis, the expenditure of the preceding fiscal year. Yun po ang palakad ng ating departamento. Tama ho ba yun? Kasama po sa budget call ng Department of Budget and Management yung tinatawag na Tier 1. Tier 1, ibig sabihin, i-continue nyo yung operation na lagi pong kailangan ng ahensya. So, Tier 1 po yung mga regular programs. Tama po, Your Honor. Madam Yusek, during the preparation of your budget, like for example, so to speak, this fiscal year 2023, did you propose a line item on confidential funds, ma'am? For 2023, we submitted in 2022. Ang submission po natin officially is May of 2022. So, wala po doon sa proposal namin yung confidential funds. So, kailan po nyo na ipasok yung confidential funds? Your Honor, technically, submitted na po yung proposal ng 2023 by May. And then, pagdating ng July, August, may bagong administration. So, ang DBM po ay sumulat sa atin to confirm yung proposal na sinabmit ng May. Now, nung pong sinabmit namin yung proposal for 2023 in August, wala naman pong nakalagay na linya na confidential funds sa proposal, pero nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million.
So Yusek, do you confirm that was the first time that DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Your Honor. First time po sa Department of Education na magkaroon ng confidential. So kailan po yun naipasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So how the amount determined? Paano yung dinidetermine? At paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula to put it as a line item of DCF? Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management, kasi sila na po yung nagpasok ng line item na confidential funds sa NEP. If I may, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman. Ito. Mr. Chair, I know that this point has been repeated over and over again, but I invite everyone to another angle here. The amount of confidential funds that the DepEd would have appears to have been arbitrarily set and would appear that it was arbitrarily set by the former Secretary and now Vice President. Ma'am, as a USEC for Finance, what was your involvement with respect to the confidential funds of Department of Education? When it was already, Your Honor, when it was already included in the GAA of 2023, our role will be to process and release the fund in compliance with the joint circular on the confidential fund. So in your recollection, ma'am, in the year 2023, how many checks did you sign for the confidential fund? Per the provision of the joint circular, allowed po kami na mag-issue ng cash advance for 3 months. So per quarter. At 3 po yung cheque na na-issue po namin for the first, second, and third quarters of 2023, Your So Honor. meaning to say 12 months divided by 4, that is equivalent to 3 months. Yes, Your Honor. Tatlong tig 37.5 yung in-issue niyo po. That's correct, Your Honor. So, ilang signatories po sa cheque ang pumipirma? Pag yung cheque for the CF, Madam Yusek. The same with regular funds po, ang template ng ating cheque ay 2 ang magsasign. Sa Department of Education, meron po tayong signing authority. Kapag po 10 million and below, ako po at saka yung aming accountant or the finance director. Pag 10 million and up po, ako po or any other undersecretary can sign the check po. Tama po ba na kasama si Yusek Mercado sa pagpirma ng cheque? Yes, Your Honor. Siya po yung co-signatory doon sa 3 cheque po for the confidential fund. Thank you po. Isa-isayin lang po natin itong mga cheque. Ito yung cheque na pinirmahan po ni Yusek Mercado para sa first quarter ng 2023. Tama ba ito yung unang 37.5 million ng confidential funds? At ito ay na-issue sa pangalan ni Mr. Edward Paharda. Tama po ba? Nasa screen po yata. Tama po ba, Madam Yusek? Pakitingnan February po yung- 20, 2023, opo, sa pangalan po ng Special Disbursing Officer Edward Fajarda. So that was February 20, 2023. Opo. Ang cheque na ito ay may corresponding disbursement voucher. Tama? Meron po, Your Honor. At ikaw rin ang signatory ng disbursement voucher na ito. Tama ho ba, ma'am? Sa disbursement voucher po, marami pong nakasign. Yung pong nagre-request, ang una. Susunod po yung accountant para sabihin na kumpleto yung supporting documents sa hinihingi na babayaran or i-disburse. At pangatlo po ako, yung approval po, dahil sa level ko po itong 37.5 million, Your Honor. So meaning talagang dadaan po yan sa accounting. Yes po. Ang check na ito ay corresponding disbursement voucher at ito rin ang mga signatory sa disbursement voucher at ito'y nagkakalaman ng presyo ng 37.5 million. Tama ho ba, Madam Chair? Tama po, Your Honor. Yusek, I am a little confused. I do not see where it is disbursement voucher. It states na para sa confidential fund, ang nakalagay po dito ay MOOE.
which means maintenance and other operating expenses, na para po ba sa kaalaman ng ating mga kababayan ay category of expenditures relating to operations of government agencies, just such as expenses for supplies and materials, transportation and travel, utilities. Related po ito sa regular funds at hindi sa confidential funds. Tama po ba? Your Honor, yung pong disbursement voucher ay ginagawa ng mga end user or ang ibig sabihin kung sino po yung magre-request ng magpa-issue ng cheque. So yung pong particulars dito would be supplied by the end user. But nakita naman po namin when it went to the accounting, kahit hindi po nakalagay na confidential fund, nakalagay naman po doon yung reference ng kung nasaan yung confidential fund. For example, Your Honor, makikita po dito sa third line, under page 376 of RA 11936, yun po yung JA 2023. Saka yung section 85 ng General Provision, pag tinignan po yun, nakalagay po doon, confidential fund. Can you please define the Fund 101, Fund 102, and Fund 105, ma'am? Fund 101 are funds for the regular operation of the department po. So, ibig sabihin ito po yung pondo na pwede nating gamitin para sa regular operation at programa ng agency. Yung Fund 102 po ay pang foreign assisted projects. So, pag meron po mga loans or proceeds na nanggagaling sa mga bilateral or multilateral sources, yun po yung 102. Meron din pong trust receipts at ito po yung 151 or 152. Yun po yung classification ng mga pondo. So meaning to say, yung ginawa nating voucher is under Fund 101. Yes, sir. Opo, this is Fund 101. Yusek, ito kung nakabase sa Fund 101 at this is a confidential fund, paano process ito? May magsasabi ba sa'yo, Yusek Sevilla, please prepare the voucher and lagay mo ang i-payable natin kay Mr. Paharda, Edward Paharda. Paano nyo ba nag-emanate itong voucher? How did it start? May nagbibigay ng instruction from other USEC or sa secretary mismo? Opo po. For the confidential fund, talaga po ang sinusunod namin yung joint circular. Nakalagay din po sa joint circular yung steps kung paano ilalabas yung pera or i-disburse yung pera. So magsisimula po, Your Honor, on the identification of the SDO or the Special Disbursing Officer. So meron po dapat na pirmado, authorized by the head of the agency na siya yung ina-identify na Special Disbursing Officer. So we were informed of that through a memo. Second is, kailangan po banded or mag-apply ng fidelity bond yung ating Special Disbursing Officer. So, meron din pong application, yung SDO, at approved din po ito ng Bureau of Treasury. Yung po yung susunod na hahanapin namin. And then, susunod po would be the obligation request. Ibig sabihin, magpapa-obligate siya, magpapa-release. And then, ito pong disbursement voucher. So, lahat po yun would be signed by the head of the agency as indicated po dito sa ating joint circular. So, tama ho. I agree that pag gagawin nyo yan, si Mr. Edward Fajarda nakapangalan sa PAYE, pero kayo ang magpapa-approve and of course signed by the Secretary and of course the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. So, pagkatapos po dito ma-approve, si Mr. Edward Fajarda ho ba ang nagkiklaim sa cashier to get the check? I think, Your Honor, kung babalik po natin doon sa disbursement voucher, if I may request, Your Honor, you can see that at the bottom, sa bottom po yan, meron pong receipt of payment. Ayun po, sige pa po. Receipt of... Sino ang nakatanggap? Ayun. Kasi signature lang po yan, walang pangalan. Kay Sir Edward Paharda po yan, kailangan niyang i-sign na natanggap na po niya yung check. So, siya ang nakatanggap ng cheque. Opo. And then si Mr. Paharda, pagkatanggap ng cheque, hindi siya mag-issue na resibo? Hindi na po, Your Honor. Kasi ito na po yung proof na natanggap niya yung cheque as cash advance. Tapos hawak niya ang cheque, siya na po ang magpapa-encash po nito.
Paharda, siya ang SDO natin. Siya ang Special Disbursing Officer po natin. Tama po ba? Your Honor, siya po ang authorized SDO po natin. Okay. And then, Mr. Paharda, pagkakuha ng cheque, dadali niya yung cheque sa Land Bank. Land Bank check po yan, di ba? Opo, but ang finance po kasi magtatapos na po sa disbursement voucher pag nakuha na po yung cheque, pupunta na po ito sa cash. Kaya nga, ang tinatanong ko po yung cashier, kung anong checking gagamitin niya. Kung gagamitin DBP, Land Bank, dalawa po yan, di ba? Land Bank po siguro yan. Anong cheque po ginamit? Opo, land bank check po kami, yun po ang bank account ng DepEd. So meaning to say, Land Bank po yung ginamit, worth 37.5. At yung 37.5 na yun, dadali ni Mr. Paharda sa Land Bank. So paano pa niya ho pinapaingkas ito? Binibigay siyempre, cash yan. Papaingkas po yung cheque sa counter ng Land Bank. Ibibigay niya yan, cash, di ba? Madam Chair? Yes, Your Madam Honor. Yusek, sorry. Yeah. Opo, yes, Honor. The records will show under the cash division na ito rin po ay na-encash. So na-encash? Opo.